Jerry Dos. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Eksakto en punto. Alas 6:04. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Hindi lamang 3 piso, kundi 4 na piso kada litro ang posibleng maging pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Epekto ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Israel at Iran na ayon kay Mother Malu Cabral ay nagdulot na ng isang tailspin o disaster. Ang malakihang taas presyo sa langis ay lumutang matapos ang naging trading nitong Miyerkules. Sa pagtaya po ni Si Leo Bellas ng Jetty Petroleum, naglalaro sa 380, 380 hanggang 410 kada litro. Ang posibleng itaas sa presyo ng diesel habang halos 3 piso naman ang sa gasolina. Ayon naman sa ilang oil players, nasa unang 3 araw ng kalakalan ay nasa 365 kada litro na itinaas ng presyo ng diesel, 353 ang itinaas ng gaas o kerosene, habang 237 naman kada litro sa gasolina na maaaring magbago pa depende sa magiging kalakalan hanggang sa araw na ito. Naku po, inang Isyu ng bayan. Dos. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan dala nila. 2x2. Walang sinasamba pale, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Take a little walk to the edge of town and go across the track. Maganda mo yun. Where the vibe Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Totoong Friday! Yehey! Yan! How are ya? Mga textmates, mga text partners, long weekend ba tayo ngayon, kumpatsero? Yes! Oo nga pala. Ngayon pong June 27. Ano pala palang ngayon? June 20. June 20. June 20. Ayan, bukas ay June 21. 21. Talagang kailangan sabihin yung 21. 21. Isang buwan na lang pala kung batsero, birthday mo na.
Aba, oo nga pala. Kahapon, di man lang kita nabati ng bisperas ng birthday 1 month ahead. Advance happy birthday. Doon po para mapaaga po maayos yung schedule ninyo. July 19, tandaan po, markahan nyo na po sa inyong mga kalendaryo at i-announce na lang po natin ang venue. Lahat po kayo imbitado. July 19. Pero July kailangan 19. po maghanda muna kayo ng inyong mga regalo at meron po tayong threshold amount yan po ng ay regalo. Yan po ay araw pala ng Sabado. Tama pala. Wala kami dito. Tapos po kayo mga text mates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay. Panahon pa rin talaga ng tagulan. Tingnan mo yung kalawakan natin, ang panahon. Kaya't kailangan ang daming may sakit, kumbachero. Ang dami yung pagpapalit talaga ng panahon, ano? Yung mga yung mga sore throat, ayan, yung mga sipon, yan. Talagang nangyayari po yan. Kaya, kailangan, number 1, pahinga. Pero tubig, tama yung kumbachero. Dapat maraming tubig. Hindi lang, di ba dati, at least sabi, 8 glasses of water. Pakiulit mo nga. 8 glasses of water. 8 glasses war a day. Is it 8 glasses of prime war? No. Di ba ganun? Pero hindi pala. Hindi lang pala. Ang sinasabi pala ngayon at least 2 liters. 2 liters. 2 liters of water. Yun daw pala dapat talaga. So bali ilang baso yun? Kung regular na baso, para mga 12 baso yun, ano? Oo, mga 12 siguro yun. Yung basong ganyang kataas. O kaya kung doon sa bottle water na 500 ml, 4 na ganun. 4 na ganun. Oo. Kaya ngayon magugulat ka, kumbachero, maraming mga bata ang may mga bit na tumbler. Yung tubigan. Tawag tubigan. Sabi nga ni Parkon, ngayon! Sir, yung tubigan mo, naiwan mo. Pero ang ultimo mga bata, sabi ko, ba't ba may mga dalang tubigan? Hindi naman nagsisiinom. Dapat, papormahan lang. Payabangan ba? Naging papormahan ngayon ng tubigan. Pero turuan natin ang mga bata talaga habang maaga. Na mas maraming tubig ang iniinom. Yun, tama yun. May baon-baon na para hindi na kung saan-saan kuha ng tubig, hindi nabili ng mga bottled water para yung kalusugan nila sa murang edad pa lang ay nababantayan na. Tama, ang Pangulo pala nung magpunta dyan sa NKTI kahapon, binanggit din yan, kumbachero, yung tamang nutrition. Iwasan daw po natin ang sobrang tatamis na pagkain dahil yan masama sa kalusugan, lalo na sa kidney. Dahil sa alam niya, tatay niya, yan ang naging isang problema. Dito pala sa atin ay every 40 minutes nagkakaroon ng isang Pilipinong nagkakaroon ng chronic kidney disease. Nako. Every 40 minutes. Every 40 minutes. Ilang minutes sa isang oras? At ilang oras meron sa isang araw? At ilang araw sa isang linggo? Kwentahin nyo na yun. Tingnan nyo na mga bilangin nyo na yun. Ganon karami ang nagkakasakit ng nagkakaproblema sa ano sa kidney, anong Tagalog sa kidney? Kidney, bato. Nagkakasakit sa bato. Sakit sa bato. Dito po sa atin sa Pilipinas. Ang daming mga possible causes ng sakit sa bato, pero ang sabi nila dapat ay hindi ka mataba. Yan, isa yan. Kaya napalingon si Pangulo nung napalingon siya. Ito nga pala health secretary ko. Napalingon siya. Napalingon. Kaya Secretary Ted Herbosa, palagay ko dapat medyo palagay ko pwedeng sumama si Secretary Ted Herbosa sa PNP. Sa PNP, sa program na ni General Nick Torre. 6 months to 1 year. Ayan, at meron na silang kinuhang tawag doon,
vlogger na fitness vlogger na mangunguna. Si Rendon. Si Rendon. Oo, si Rendon. Ngayon, si Rendon. Ngayon! Papayat ka ngayon! Yan. Importante ho yan. Tama ho yan. Yung binanggit na yun ng Pangulo, hindi lang yung, kasi iniisip natin na soft drinks lang ang nakaka-diabetes eh. Hindi. Kanin, number one. Number one ho ang kanin, ang carbs. Carbohydrates. Ayan. Yes. Kaya naalala ko tuloy yung noon pa isinusulong ni Doc Tony Leachon. Yes. Doc Tony, magandang morning. Magandang morning. Di ba noon pa tinataguyod ni Doc Tony na sa lahat ng, lalo na sa mga tindahan, sa mga fast food, mga sikat na na bilihan ng pagkain, nakalagay yung calorie count. May label. Hindi ba yung McDonald's sa Amerika? Meron ng ganyan. Dapat i-require na. Dahil katakot-takot ang naging obese sa Amerika dahil sa kakakain ng French fries. Lalo pa French fries. Lalo pa yung yung mga unlimited na soft drinks. Yan pa isa. Usong-uso sa atin sa Amerika yun. Kaya umalis na ako ron eh. Buti na lang. Saka maraming mga kanya yun. Kukuha ka ng babayaran mo yung baso. Baso, yes. Ang laki. Ang laki ng baso. Pang yun pang bigi. Pang yung mga bigi. Tapos sasalo ka ng yelo. Saka itatapat mo lang doon sa kung yun ang kung gusto mo ba Pepsi, Mountain Dew, Royal, root beer, at kung ano pa, 7-Up, Mirinda, Coca-Cola. At Coca-Cola at kung ano pa. RC Cola. Lahat yun puro asukal. Puro asukal yan. Tapos ang naalala ko nung may kasamang French fries. Fries, naalala ko yung ano ba yung In-N-Out. In-N-Out. Hanggang ngayon, ganyan pa rin sa In-N-Out. Ganyan pa rin. May a drink all you can. Syempre yung In-N-Out, di ba? Sikat yan dahil doon sa burger nila. Grabe. Saka yung price niyan, sarap na mantika. Grabe. Kaya tama ho kumbaga magkaroon tayo ng sapat na edukasyon. At nito lang, kumbatsero, alam nyo ba na ang chicken, manok, ang pagkakaalam natin, di ba mother, ang alam natin, ang chicken ay white meat. Laging ipinapayo, tigil ka muna sa red meat, mag-white meat ka muna. Kasama sa white meat ay chicken. Chicken, yes. Ang chicken pala, pitcho. ang chicken pala ay mataas sa uric. Ha? Mataas sa purines na nakiking dahilan ng pagtaas ng iyong uric acid. Hindi ko alam yun. Ngayon ko lang umabot ako sa edad na 35. Ngayon ko lang nalaman. Sinabayan na kita. Para wala nang kokontra. Ngayon ko lang nalaman, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay, na ganun pala. Kaya pala tumataas ang uric ko kahit hindi naman ako nagkakain ng laman loob. Yung mga bopis, di ba? Yan, masarap yan. Yung higado. Alam mo ba yung higado? Oo, higado ng Ilocano. Nako, nagtakam tuloy kaagad ako dahil masarap yun At yung mga gulay na alam natin, yung mga beans. Yan, si Kuya Eric nga, pagka tumira ng munggo, may namamaga. Yun ang paborito ko, yung munggo talaga. Lalo na pag Biyernes. Kuya Arnel Verceles, kayo ba mahilig kumain ng munggo tuwing Biyernes? Ba't ba Biyernes? Bakit ba kasi pagka Biyernes? Samahan mo na ng galunggong. Galunggong. Pritong galunggong. Nako, sarap nun. Lalo na kung malutong yung galunggong, pagkakaluto. Sabi ko, hindi naman ako nagkakakain nun. Laging tumataas ang uric ko. Ganun, pero hindi naman umaabot pa sa point na may nananakit ng joints. Hindi pa umaabot sa gout o arthritis. Hindi katulad ni Kong Angel. Si Kong Angel, hindi ko na nakita nung nakalakad ng diretso yan. Si Kong Angel, lagi na lang pero mababa raw ang uric acid niya. Na hindi naman ako makapaniwala. Yun pala. Dahil ako, napakahilig ko nga sa chicken. Kaya ko nga kumain ng maghapon na laging ang ulam may chicken. Halimbawa, dahil sasabihin mo, wala naman balat. Dahil healthy. Healthy ang alam natin Yung pitcho part, especially yung pitcho part. Bagamat ayoko ng pitcho. Walang lasa. Masarap yung may balat. Masarap yung sa puwet. Yung legs na may parte ng puwet. O kaya, sarap din yung pakpak, di ba? Dahil mabalat yun. Di ba? Alam. Parang hindi masarap kumain ng fried chicken na pitcho kinakain mo. Ngayon, nasabi, tumigil ka muna ng chicken for 2 months. What?
For 2 months. Wag daw muna akong kakain ng Grabe naman yan. chicken. Masyado naman yata Sabi ko, yan. di ba 8.6 lang naman yung uric acid level ko. Oo. Ang normal is 6. Pero mo araw-araw, 3 beses sa maghapon kumakain ako ng chicken. Yun lang naman na itinaas eh. Tapos sasabihin nila, hindi ka pwedeng kumain ng chicken ng 2 buwan. 2 buwan. Marios, ito. Pero yun ay... Doktor ba talaga nagsabi sa inyo yan? Dagdag kaalaman sa atin yun. Ganun pala ang chicken, ha? Kaya nung igawa ako ng recommendation, kumbachero, nangunguna sa listahan ng mga dapat ko raw itigil o iwasan o bawasan, chicken talaga. Chicken pa talaga, specific ha. At yung mga gulay, sabihin natin, ayokong hindi muna ako magkakanin. Ang gagawin kong kanin muna ay gulay, yung cauliflower or broccoli. Broccoli. Eh, ang taas pa rin pala ng purines nun sa uric acid. Wag ka kasi nakikipag-usap sa doktor. Yun na nga, ang sinabi ko. Makauwi na nga ako. Kaya marami kang makakausap na may edar na. At sasabihin mo, nanay, magpa-check up nga po kayo. Ayoko nga. Tatakutin ka lang niya mga doktor na. Ayun. May mga ganun eh. May mga ganun. At isang bagay yan na dapat nating talikuran na. Yung nakasanayan natin ganyan na tatakutin lang tayo niyan. Sa halip na hindi ko alam eh. Ngayon, matatakot na ako. May ganun. Pero yun pong early detection ay napaka-importante. An ounce of prevention is worth a pound of cure. Ayan, Yung malaman mo ba kaagad ang sakit mo na nagsisimula pa lang, yung maagapan ka agad. Mahirap yung magugulat ka. Nasa irreversible level na pala yung problema. Mahirap yun. Kaya yan ang tatandaan natin. Uy, ba't mo napindot ko ito? Ang tanong! Sa ating 2,000 sa 2x2. Nakakamiss naman yun. Babalik na ba yun? Nakakamiss naman yung 2,000 sa 2x2 na yan. Wala ba tayong mga sponsor dyan? Ayan, Maupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuhan, mata na kamo sa mga kababayan natin dyan sa Samar. Abay, nakita ko dito sa Philippine Daily Inquirer, kumbachero, na may mga naka-schedule na palang cruise. Cruise ship na dadaong yan sa Samar. Sa San Juanico Bridge? Dyan sa Catbalogan City. Kala ko sa... ano bang petsa ngayon? Mayroon nang dumating pala. Meron na, Tingnan mo nga naman yan. Ang pangalan daw po nung cruise ship ay Heritage Adventurer. Ayun, tingnan mo nga naman. Kaya sa mga taga Catbalogan dyan, sana'y nakikita na ninyo ang mga sakay ng mga cruise ship. Dapat magkasunod-sunod yan at dapat kumbaga mag-enjoy yung mga turistang pupunta diyan para maipamalita nila at marami pa ang magpunta. Yung experience kasi, yung bang pagdating pa lang nila dyan, halimbawa sa Catbalogan sasalubungin sila ng mga marunong mag-Ingles na mga palangiti. Alam natin na mga waray-waray. Ang mga waray-waray, ang mga Cebuano, mga Ilonggo, mga galing mag-English yung mga magaling yan. mag-English. Tapos iistimahin ninyong mabuti. Dadalhin nyo sa mga magagandang kainan, magagandang pasyalan na hindi tinataga. Ayun! Dapat ganon. Dapat ganon. At hindi niloloko ang mga turista. Tinitingnan ko, ano ba magandang puntahan dyan sa Catbalogan? Dapat pinamamalita natin yan. Ito may picture dito, kumbachero, ang pahayagan ng dyaryo. Ganda. Philippine Daily Inquirer. Ayan, tingnan mo naman ang dagat. Yan ang pang ano natin Pang-akit natin Pang-akit natin, mga beach. Ang totoo nun, kumbachero, pag ikinumpara mo ang ating mga pasyalan sa iba, ngayon by the way, ang Vietnam, napakatindi ng kanilang tourism growth. Campaign, talaga, grabe rin ang, lalo na yung ano pa rin, yung Halong Bay, yun yata yung napuntahan ko doon. Nako, napakapangit, sabi nga walang kakwenta. Pero dahil sa magaling ang kanilang tourism campaign, dinadagsa ng napakaraming dayuhan. Totoo. Ito palang pinapakita natin ito ay nakalagay, natural attraction. Foreign tourists enjoy the beauty of Candiwata Rock Formation. Candiwata Rock Formation. Ito pala dyan sa Daram, Samar. Daram? Ayan,
Isang Ang ganda, natural rock formation yan. natural rock formation. Ang ganda. Tapos Ayan. Marami tayong ganito. May di ba yung pagmamalaki. kinukwento lang ni Congressman Budoy? Madrona. Pagka daw po napunta kayo dyan sa Romblon, ngayon, maaakit kayo at sasabihin nyo, siguradong bakit kayo ma-amaze kayo. Bakit nalampasan natin to? Nakarating tayo kagad sa Boracay. Dahil yun daw pong pino ng buhangin sa Boracay, pino na yun at maputi. Pag napunta daw po kayo sa ilang mga isla dyan sa Romblon, magugulat kayo, ano ba to? Nido? Ayan, gatas. Kaya yan. Dapat nating ipagmalaki yan. At syempre, yung mga infrastructure yan, dapat talagang gawin ng pamahalaan natin para tayo'y marating. At syempre, peace and order. Pinaka-importante yan. Na tayo'y pupuntahan ng mga dayuhan dahil sila ay magiging feeling safe dito sa atin. Oras po natin. Mr. Jalam Tang, Kuya Jerry Espidillon, Laktiam Diap Sihon, 6:24 ng umaga. ACS Balita, susunod na. Ang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Friday, June 20, 2025. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Pilipinas kabilang sa mga rising Muslim-friendly destinations sa 2025 Global Index. Sa unang pagkakataon, Adamson at Mapua pasok sa 2026 World University Ranking. Mas malawak at libreng internet access sa mga paaralan ngayong taon, tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos. VP Sara, siyam na iba pang opisyal, pinasasagot na ng ombudsman sa kasong isinampa ng Kongreso may kinalaman sa confidential funds. 5 airport police sinuspinde ng DOTR dahil sa extortion. 2 kaso ng MPAX na itala sa San Jose del Monte, Bulacan. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, kinilala ang Pilipinas bilang isa sa mga friendly destination ng mga Muslim travelers sa buong mundo. Ito'y makarang umangat ang Pilipinas sa pang-8 pwesto sa 2025 Global Muslim Travel Index para sa mga bansang miyembro ng Organization of Islamic Cooperation mula sa 12th place noong nakaraang taon. Nakakuha ang bansa ng score na 53% ngayong taon, patunay ng lumalakas na reputasyon ng Pilipinas bilang isang inclusive and culturally sensitive destination para sa Muslim travelers at may strong gains kasama ang Taiwan, Thailand, Ireland at Austria. Kinilala sa report na ito ang Pilipinas na palawakin ang halal certified dining accommodations, gayon din ang pagsama ng mga Muslim-friendly sa mga pangunahing tourist spots. Samantala, nanguna sa listahan ay ang Singapore na tumalon ng 5 pwesto kumpara noong nakaraang taon. Alas 6:31 ng umaga na imbag bigat kada kayo amin na po. Agreng kayo, gising na. 6 na universidad sa Pilipinas ang nakapasok sa 2026 Quacquarelli Simons World University Rankings. Kabilang dito ang tinaguriang Big Four, ang University of the Philippines,
na nangunguna pa rin sa bansa na nasa rank 362nd sa buong mundo. Kasunod ang eskwelahan ni Kumbachero, ang Ateneo de Manila University na nasa rank 511th. O 511 yung alma mater mo, Kumbachero. Ganun ba? Sinundan ng De La Salle University sa rank 654th at UST na nasa 851 to 900th bracket. At sa unang pagkakataon, nakapasok sa World University Ranking ang Adamson University na pumwesto sa 1,001 to 1,200 o 1,001st to 1,200th bracket. At ang Mapua University, Engineer Tony Nanggel. Oo, pasok na kayo sa World Top Ranking Universities. Ayan. Dapat mag-blowout ka na, Engineer Nanggel, ha? Alam mo, lapat tayo dyan. Sabi siguro, ba't naman ako ang mag-blowout yan? Ako ba may-ari niyan? 1,401st plus bracket. Sinusuri po sa taon ng QS World University Rankings ang kalidad ng mga universidad batay sa academic at employer reputation, research citation, internationalization at sustainability. Alam mo ba kung anong mga eskwelahan ang nangunguna sa buong mundo? Ano ba yan? Ang MIT din. MIT. Hindi ba yung MIT, yung Mapua Institute of Technology dito sa atin? Yun. Ito naman ay Massachusetts Institute of Technology. Talagang sikat yung MIT. MIT. Tapos ay sumunod ang Imperial College of London sa rank 2. Hindi ba ito yung sa mga London. Masarap ang mga dimsum dyan, mga sarap. Sa Peking Duck. Peking Duck. Restaurant yun. At pangatlo, halatang-halata itong dalawa school bukol. Pangatlo, itong Stanford University. Sa California to, Kumbachero, di ba? Stanford University sa rank number 3, University of Oxford sa rank 4, at Harvard University sa rank 5. Number 5 lang pala tong Harvard na to. Ang dami-daming nagkukunwang nag-aral dyan. Pumasok lang na isang araw, nakakuha ng certificate course, tapos ibabalandra na Harvard graduate. Alumnus daw siya ng Harvard. Anak ng number 5 ka lang pala, Harvard. Doon tayo sa Mapua, Kumbachero. Sa MIT. Massachusetts Institute of Technology. Alas 6:34 ang ating oras. Na imbag na bigat kada kayo amin na po. Agring kayo, gising na. Magkakaroon na ng free internet access ang lahat ng paaralan sa bansa bago matapos ang 2025. Bukod kay Secretary Henry Aguda na nagsabi niyan sa atin kahapon, yan din po ang tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na nagsabing pararamihin pa ng gobyerno ang mga paaralan na may free wifi, partikular sa mga nasa geographically isolated and disadvantaged areas. Ayun. Ang swerte siguro ng mga nakatira malapit sa mga school na yan, makaka-access sila. Sabi niyo, may signal. May signal. Maabot. Ano password? Sabihin na, anak, mag-enroll ka nga dyan. Para makuha natin yung password. Layo ng hakbang na ito na mapunan ang digital divide sa mga pampublikong paaralan, lalo na sa malalayong komunidad. Ayon sa Pangulo, sa ngayon ay 60% pa lamang ng mga paaralan sa bansa ang may free wifi dahil sa issue sa kuryente na niya isa sa mga balakid sa pagkakabit ng internet. Alas 6:35 na ng umaga, maayong aga mga pinalangga. Bugtaw na kamo, gising na. Inatasan na ng Office of the Ombudsman si Vice President Sara Duterte at siyam na opisyal mula sa DepEd at Office of the Vice President na sagutin ang reklamong inihain ng Kamara kaugnay sa umanay maling paggamit ng confidential fund. Sa kautusan, binigyan ng 10 araw ang Vice Presidente at ang iba pang mga respondents para sumagot ang mga salaysay ng saksi at iba pang dokumentong sumusuporta sa reklamo. Kabilang sa mga kasong kinakaharap ni VP Sara ang plunder, technical malversation, falsification, bribery, perjury at paglabag sa konstitusyon. Suspendido ang 5 airport police matapos ireklamo ng pangingikil sa mga taxi driver sa NAIA.
Kasunod dito ng viral video ng reklamo ng isang pasahero sa labis na paniningil ng pamasahe ng taxi driver na kanyang nasakyan sa paliparan. Ayon kay DOTR Secretary Vince Dizon, sususpindihin muna ang mga sangkot na airport police at isa sa ilalim sa investigasyon hanggang tuluyang matanggal. Itinanggi naman ng Manila International Airport Authority na may alam sila sa nasabing kalakaran at tiniyak ang pagkikipagtulungan sa mga otoridad sakaling mapatunayang sangkot ang kanilang airport police. Bakit? Yun ba ang idinahilan ng taxi driver? Kaya siya naningil ng napakamahal doon sa lilipat lang ng terminal. Dahil may policy. May pangungutong na ginagawa. Sobra naman yun. Ganun ba Tina? Ganun ba ang anggulo nila dito? Ang sabi kasi kasunod yun. Sususpindihin sinuspindi yung mga airport police na ito dahil kasunod ng viral video. Yun yung magkano yung charge niya? 1,200 plus yata yun. Grabe. Lilipat lang ng terminal. Kalokohan naman yun. Malala yun. Mario Joseph. Yan ang nagtataboy. Isa sa mga nagtataboy sa mga dayuhang turista. Bagamat kahit to sa ibang lugar, sa ibang bansa, basta taxi, ba't ganyan ang mga taxi Natuloy, nagkaroon na ng marka ang mga taxi. Halimbawa, yung taxi sa Amerika. Taxi sa Amerika, pag hindi ka nagbigay ng tip, magagalit sa'yo. Amerikano tapos, pati Amerikana. Tapos, kumpatsero, sa Thailand. Sa Bangkok, ang mga taxi driver din dyan, makakachempo ko din ng ungas. Sa Hong Kong, ganyan din. Sa Hong Kong. Ba't ba? Kumpatsero, sa Korea. Korea, tingnan mo na. Kaya yung iba talaga. Sa Japan ka lang hindi makakaranas ng ganyan. Napakamahal naman talaga. Tapos may edad na kasi mga driver, hindi na makuha magalit. Tatanda na pero nagmamaneho pa. Kaya yung iba, doon na lang sa mga app, yung ride-hailing app. Yung Grab o Uber. Kaya pala, dito rin sa atin, nauna ko, wag din kayong pakakasiguro. Napalitaan nyo ba yung ni-rape? Hinold up na, ni-rape pa na pasahero. Pasahero ng TNVS. Oo, TNVS. Grabe talaga, kahit saan ka magpunta. Nakapagtala na rin ang kaso ng monkeypox sa San Jose del Monte, Bulacan. Sa inilabas na pahayag ng City Health Office, 2 residente ng lungsod ang nakaranas ng mild symptoms ng mpox, ngunit magaling na ang mga ito. Posible umano nakuha ng mga nasabing pasyente sa kanilang mga nakasalamuha at iba pang personal na aktibidad sa labas ng lungsod ang nasabing sakit. Susunod! Dito mo! Makibalita tayo sa Israel-Iran conflict. Sa mga kababayan nating OFW, sila ba'y magsisiuwian na? At meron na ba tayong travel ban? Dahil may mga Pinoy din daw na stranded ngayon sa ibang lugar, kumbatsero, napapunta sana ng Israel o ng Iran. At meron pa tayong mga stranded na mga government officials doon. Buti nila, nailabas na. Nailabas na ng Israel. Mga official travel naman. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. Alas 6:40. Balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa iyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning. Anong araw today, kumbatsero? Today is Laundry Day Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula, kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Alas 6:45 ang ating oras. Kuha tayo ng update dyan sa nangyayari sa Iran at Israel. Narinig nyo po ba yung pambungad natin? Aabot daw ho ng 4 pesos ang maaaring maging pagtaas sa presyo ng gasolina natin next week. Naku po. Dahil dito sa bakbakan na yan.
Hingi tayo ng update mula sa Department of Foreign Affairs, si Yusek Eduardo De Vega. Nasa linya natin. Yusek De Vega, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang morning, Ka Jerry Country. Opo. Yusek, meron na ho ba tayong travel ban na ipinatutupad dyan sa nag-aawayang bansa? Hindi pa naman talaga strict travel ban, but we are recommending, kasi nasa alert level 3 na yan eh. Mm-hmm. Yung alert level 3, yung dalawang bansa, pina-chat namin, meaning voluntary repatriation, at saka parang wala pang travel ban, pero hindi namin nire-recommend na mag-travel sa mga bansang ito. Oo, tutulad doon ito, may mga naipit tayong mga official pa ng gobyerno na nasa study program at meron daw na nasa biyahe na stranded ngayon sa Dubai yata yon, Yusek. Papunta ng Israel pa eh. Mm-hmm. Opo, pero yan, nangyayari po yan. Pero pag-usapan natin yung mga opisyalis, nasa Jordan na sila. Mm-hmm. At kasi palabas paalis na sila, tsaka maaaring bukas nandito na sila sa Pilipinas. Mm-hmm. Mainam, ano naman natin, di ba common sense, nagkakagulo doon, bakit nagka-travel? Pero supposedly, sabi ng ating embassy sa Iran, Iran mismo, may mga kailangan silang i-repatriate o iuwi, mga turista sa Iran. Mm-hmm. So, pero itong mga turist naman, siguro naman nag-visit sila doon na bago nagkagulo dito. Oo. Tama kayo, Yusek, common sense na nagkakagulo ron na dapat hindi na tayo bumiyahe. Kaya lang may mga kababayan tayo na may mga schedule na lipad, lalo na mga OFWs na tapos dahil walang strictong ban, pinasasakay pa rin ng eroplano, nakakaalis pa rin dito sa atin. Ayun, may mga stranded tuloy. Pero right now, kasi saradong airspace. Oo nga po. So, hindi na, alam natin yan. There are no flights to Tel Aviv or to Tehran right now. So, ganoon po, no? Oo. Kaya dapat po talaga may maayos na... Meron po bang mawawala sa atin kung maglalabas na tayo ng travel ban dyan? In the meantime, na may ganito pong pangyayari. Hindi po... tama po kayo doon. May common sense naman na Yusek, no? Pero... alam niyo, mga Pilipino nating, iba nating mga kababayan, lalo na kung nakabili na ng ticket ahead, tapos may sasabihin, may trabahong nag-iintay sa kanila doon, may employer, etc., etc. May mga ganun po na sitwasyon, hindi po ba, Yusek? Tama, okay. Pag-uusapan namin to about travel ban. Pero tungkol sa Israel, doon ang marami, kasi wala namang OFW salos sa Iran, no? Mga 20 lang siguro. Out of the 1,000 Filipinos. So, puro mga residents yun, mga kasalsera niyan. Pag-usapan natin Israel, ang pwede na magtrabaho ngayon doon, mga balik trabaho. Balik trabaho. Kasi wala tayong bagong deployment. So, tingnan muna natin, no? Bago mag-announce sa travel ban. Kasi, inaasahan din natin na matapos na itong alitan nila, no? Kasi, ang peace agreement niyan will be between US and Iran tungkol sa kanilang nuclear capability, yung Iran, no? Apo. Habang hindi pa resolve yan, talagang magkakaroon pa rin ng exchange ng fire dito, no? Now, about yung tama naman yung tayo mga kababayan na gano'n, tapos nasa stranded, Tama. Gawa kaming statement. Tama. Magandang advice po yan. Para po maging malinaw sa lahat. Maging official na. Kasi pagka na-stranded sila, problema nyo rin yun, Yusek. Talaga. Problema. Pero at least kung ma-stranded sa Dubai, nasa country sila na safe. Oo. Pero wag nang para wag na umalis. Mahirap ma-stranded. Mahirap po alalahanin pa natin halimbawa ma-stranded dito pa lang ay hindi wala na hindi na pwedeng bumiyahe. Hindi na pasasakay ng eroplano. Opo, mahirap ding ma-stranded sa Dubai, sir, mahal eh. Oo. Mahal ang gastos. Opo. Sige po. We will raise it with the President, no? At saka with the Foreign Secretary. Kung pwedeng
i-advise natin na official travel ban. Sige po. Opo. Ayun. Okay. Last na lang po, may mga nananawagan na ilang mga senador ng mandatory repatriation. Pwede ba natin gawin yun sa panahon na to, Undersecretary? Well, continue natin yung rules kasi we're now under voluntary repatriation. Alert level 4, alert level 3. Kung iakit natin to alert level 4 na mandatory, kailangan, usually ang rule yan, talagang breakdown of law and order, meaning hindi na pwedeng mabuhay doon, failed state na yon. In fairness to Iran and Israel, no, bukod sa nagbabaril, kasi kunyari nasa Israel ka, pag walang right now, kung walang tumatama na Iranian missiles regularly, ang nangyayari normal ng buhay, meaning may restaurants, may trabaho, bukas yung mga opisina, ganun din sa Iran, except marami ng mga Iranian from Tehran lumilikas ng syudad, no? In other words, nagkakaroon ng tayo ng alert level 4 kung talagang may total chaos, total war, no? Gera. Bibigyan ko din bawal ang mga alert level ganyan, no? 4. Yung Sudan, naka-civil war noong 2023, tapos inuwi natin. Gaza, na lahat, every single Pilipino, tinanggal na natin sa Gaza noong 2023. Well, or yung hindi ayaw natin mabuhay doon, manirahan doon mga Pilipino, kunyari Afghanistan, dahil sa pamahalaan ng Taliban. Hindi naman, in fairness naman sa dalawang bansa na to, gano'n naman. Pangalawa, kung gagawa tayong mandatory repatriation, di naman, sige, sabihin natin mandatory, pipilitin natin umuwi mga Pilipino doon. Na ayaw naman umuwi. May nakausap nga kami, Yusek, na may bomba. Hindi uwi yung mga Pilipino sa Israel. Kaya nga. Buhay doon. Kaya tama, voluntary lang yung mga gusto na talagang umuwi. Pero may sistema na tayo na maayos, Yusek, tulad dito, yung 21 na government officials nakalabas na through Jordan. So yun talaga magiging ruta, Yusek? Through Jordan talaga eh. Meron tayong batch na 26. First batch na OFWs, baka Sunday o Monday nandito na. In fact, susunduin nga sila ni Secretary Kakdak ng DMW, dadaan ng Aman. Ayun. So, meron tayong sistema. Mas madali sa Jordan. Yung sa Iran kasi, merong uuwi through Turkmenistan na napakalayo, no? Layo. Ganun talaga yung border, malayo. Yung Israel, maliit lang. Pero may sistema na tayo. Pagkasala natin na hindi magkaroon ng yung talagang yung sinabi kong level 4. Ibig sabihin, World War 3 na yun. Talagang wala nang katapusan. Wala na. Ito naman alam natin na may ano pa, pwede pang matigil matapos. Yusek, mabalikan ko lang yung mga government officials. Ano? Ako medyo naaawa ako dun sa mga yun dahil mukhang ang imbitasyon ay galing sa Israel, ano? At ito official po ito, official study program. Bago po ba umalis meron ng nakaambang problema? Bakit pinatuloy pa ng National Government Agency? Hindi, dumating sila doon. Ang scholarship nila nag-umpisa mga June 9. Okay. So nandun sila mga for that. Wala pang gera eh. Wala pang gera. Alam nyo, surprise to eh. Na-anticipate ba natin Israel would attack Iran? In fairness, di naman. At saka, hinaus naman sila sa lahat sila, hindi lang mga Pilipino, meron din ibang country na scholar, sa isang hotel. Siyempre, nandun sila sa bunker. By the way, nakita ko yung mga letrato na nandun na sila sa Jordan nung sinundo sila ng ambassador natin doon sa border, mukhang natawa nakangiti eh. So, tingnan natin, pag-uwi natin, ayaw lang nila i-reveal yung kanilang mga pangalan. Pero pagdating, may kilala ako, mayor, taga Quezon yung isa. Yun. Well, nag-enjoy. At least, tingin ako, nag-enjoy naman sila. Bago dumating ang bombs. Yes, at least meron silang may kukwento sa kanilang mga apo that once upon a time ay naging parte sila nakapanood sila ng bombahan. Naging parte sila ng gera. Well, meron sila natutunan doon, yung paano pag may, kasi napaka-discipline sa Israel. Pag nag-signal
yung may siren yan. Alam na lahat ng tao. At nakapunta na ako doon na nangyari yan. Bababa, lahat ng gusali, pati simple like gas station, ganyan. Meron yan lalim na bunker. Alam na nila gagawin. Sumusunod sila. Wala, di ba, yung mga Pilipino, naalala nyo nung kudeta dito, lumalabas pa yung mga Pilipino manonood ng mga sundalo magbari ng tora-tora, yung mga tora-tora. Oo, yung mga Pilipino, manood tayo ng umisan. Hindi, yung mga Pilipino sa Israel. Kaya nga walang hospital, although may 7 na punta sa hospital. 5 na discharge na, 2 nandun pa. Hindi nila kasalanan kasi tinamaan yung bahay nila So, walang Pilipino na saktan dahil nasa open air, tapos tinamaan ng mga usi. Wala mga usi, sir. Wala to. So yan ang isang mauuwi ng ating mga local government official, no? Discipline 21. in times of civil war, no? Okay. Okay po. Apo. Salamat po, Yusek. Magandang umaga. Magandang umaga and happy Friday. Happy Friday. Yusek Eduardo de Vega, Department of Foreign Affairs. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. May nag-message sa atin ako sa phone ko. Tapos pati dito sa YouTube si Boyski Audap. Pareho sila ng tanong ni Kuya Jerry Espidillon. Hindi ho siguro, baka ganun lang talaga magsalita si Yusek po. Kahit naman tanghali o gabi siya, ganun talaga siyang magsalita. Huwag niyo lang pagdudahan. Si Yusek. At yun nga, yung sa travel ban. At least na-realize nila ngayon na kailangan na. Dahil sabi niya, common sense. Ba't ka pa bibiyahe? Tama nga naman, common sense. Pero kaya lang, kung may matagal ng nabiling ticket at merong flight, sasabihin nung, may flight tuloy daw yung flight namin Ayun, edi saka pag na-stranded yun, another problem sa gobyerno yun. Problema na naman ng gobyerno. Kahit pa ma-stranded sa Dubai Airport yan, nako po, gagastos din yan. Kabibili lang ng raisin at chocolate. Di ba? Di ba, Governor Helen Tan? Governor Helen Tan, morning. Nagatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baja. Ito po naman si Anthony Taberna. Ay, sa mga taga Sampaloc, Maynila. Ayan lakasan na ninyo ang inyong mga radyo at telebisyon. Lalo na dyan sa barangay 432. Andyan at pagala-gala ang isang mamang maraming dalang pera. At may mga grocery at t-shirt pa. Para kayo'y swertehin sa araw na ito. 6:58 ang ating oras. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. Anthony Taberna, Jerry Baja. 2x2. Let's Marvin Gaye and get it on. Yeehaw! Friday! How are ya? Kumusta ba ang mga excited at masayang-masaya, masiglang-masigla dahil Friday ngayon? Yan. Dahil sila'y mapapahinga na. Ingat-ingat sa mga bebiyahe, lalo na yung mga bebiyahe dyan sa NLEX. Para tuloy akong kinakabahang bumiyahe dyan sa NLEX ngayon, kumbatsero. Isipin mong dumadaan ka lang. As in, masaya kayo ng pamilya mo. Tapos bigla ka na lang mababagsakan ng dahil sa kabalbalan ng isang driver na at kakulangan naman pinagtugmang kapalpakan ng driver ng truck at ng kahinaan sa pangapatakaran ng NLEX management. Hindi ba nung pang isang beses kumbatsero na nangyari yan, nag-cause ng matinding traffic? Nangyari na yun ganun din. Nangyari na. Naulit. Ang usapan lang naman doon hindi pwede yung ganito, may vertical clearance na ganito. Dapat sinusunod yun at dapat ipinatutupad ng mahigpit. Tapos, nakalusot yung truck. Pareho, buti nung nakaraan kumbatsero, traffic lang yun. Traffic lang. Ito, may namatay pa. May namatay. Ang sakla po ng pangyayaring ito. Siyempre, sasabihin ng driver, pasensya na.
Aksidente yan eh. Pambihira. Makakarinig ka pa ng ganun. Pagka ikaw yung pamilya nung diba? nasaktan o namatay, ewan ko kung anong sasabihin mo. Ano ba to? Kailan ba tayo matututo? Sabi nga ni Gary Valenciano, di na natuto. Totoo yan. Ay, ano ba to? Nagbagsakan, no? Nagbagsakan tuloy ito. Di ba? Ay, sos, Mario Josep. Dapat meron ding mabigat at matinding aksyon ng pamahalaan dyan sa NLEX. Meron nga daw itong si Secretary Vince Dizon yata ay pinagpapaliwanag niya ang NLEX tungkol dito. Kasi kung po ito, buhay na nawala na po ito, hindi na mababalik eh. Talaga. Opo, hanggang sa... Nakatakot tuloy bumiyahe dyan eh. Hindi ba? Oo. Tapos yung meron kang masusundang truck. Anak ko? Ako, kumbachero totoo to, tuwing meron akong makakatabing truck, sabi ko kay John, paunahin mo na. O kaya naman, lampasan mo. Lampasan mo. Kasi takot na ako sa mga malalaking truck ngayon. Sa dami ng mga aksidente, sunod-sunod, na na-involve mga truck. Meron pa ako isang takot na kumbachero doon sa mixer truck. Mixer. Ilang beses na naka-aksidente yung mixer truck. Naalala mo yung sa Mindanao Avenue? Yung nabuwalan niya, nabagsakan niya yung isang pamilya din yun. Isang pamilya rin. Ay, nako, mag-ingat po. Lalo na po yung mga drivers po ng truck na ganito. Ang responsibilidad ay hindi lang po sa inyong sarili. Totoo yan. Kundi sa iba pang mga tao na nakakasabay nyo sa kalsada. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Binabati pala natin si Kume Noli Ayala. Ay, Kume! Noli Ayala. Sabi niya, binanggit nyo na lahat yung Joyride Taxi, hindi nyo nabanggit eh. Yung Joyride Super Taxi daw. Joyride Super Taxi dyan sa airport. Hindi ka tatagain. Yun maganda. Ganun sana. Konting yabang. Ganun sana. Samantala, eto, asan ba yung hinahanap ko? Ito. Ay, kumusta mga taga Bureau of Immigration? Ito po ang latest. Meron pong latest. Flash Report. May kautosan na pong ipinalabas si Justice Secretary Boying Remulla. Diyan po sa nagbabangayang opisyal ng Bureau of Immigration habang mamata-mata ang mga empleyado nila. Ang tinutukoy po natin ay si Commissioner Anthony Viado. At yung kanyang, ano ba tawag doon? Deputy. Parang deputy eh. Siya, kumbachero, yung executive chairman ng Board of Special Inquiry. Ayun, yung ng kanyang posisyon. Ito po, may pinalabas ng Department Order 435. Si Secretary Remulla. Nakalagay dito, in the interest of service and pursuant to the provisions of existing laws, Attorney Gilbert Repizo, Chief Board of Special Inquiry, Bureau of Immigration, this department is hereby reassigned to the Office of the Secretary, Department of Justice. Ito si Attorney Gilbert Repizo ay inililipat na sa opisina ni Secretary Boying Remulla. Accordingly, Attorney Repizo is directed to report directly to the Secretary of Justice for further instructions and assignment. Ayun. So pinagre-report muna doon at doon sasabihin kung saan siya ililipat. At ang ipapalit sa kanya ay itong si Attorney Ruben Casibang Jr. Siya magiging acting Chief of BSI. Bureau, Board of Special Inquiry ng Bureau of Immigration. Itong si Attorney Gilbert Repizo ang kababag ni Commissioner Anthony Viado, kumbachero. Ito pong Department Order 435 ni Secretary Boying Remulla ay tinanggap ng Human Resource Development Division ng Immigration bandang tanghali. Kahapon. Bandang tanghali. O pindutin mo ulit flash report. Ito. Flash Report. Ito naman, sumagot kagad. Sumagot kagad Si Attorney Repizo. Sabi niya, ito naman ha. Ayan.
Ang sagot ni Attorney Repiso, normally, ang sasabihin nun, opo, Secretary, susunod po ako. Papunta na po ako dyan. Papunta na po ako dyan, yan po ang utos ko. Eto na nga po, nakasakay na nga po ako sa kotse. Ito na po. Pero hindi. Hindi pala ganon. Sabi niya, Eto. Honorable Jesus Crispin Remulla, Secretary. Kagalang nakalihim ng Department of Justice Remulla. Department Order number 435, Detail of Personnel. Personnel Order number 2025-417, Attorney Gilbert Euripiso, Attorney 5. Dear Secretary Remulla. Ayan. Mahal na kalihim. Kumusta na po kayo? How are ya? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. I hope you're fine. Kung ako naman po ang inyong tatanungin, If you're gonna ask me, okay lang din po ako. I'm fine too. Ayun. Hindi, joke lang po namin. Wala ko yun, hindi kasama. Siningit na po namin yun. Greetings. Ayan. I am in receipt of the above-mentioned office orders. Natanggap ko na po ang inyong kautusan. Today, Ngayon, 19 June 2025, kahapon po pala. at 14:05 p.m. Ayan, alas 2 ng hapon. Alas 2 ng hapon. Please be informed Sana'y malaman po ninyo that na without meaning disrespect to your honorable office, nang hindi naman binabastos ang inyong opisina, ako ay hindi as of now comply with ngayon the directives, susunod sa inyong kautusan. as I intend to elevate the matter Dahil plano kong iakyat ang bagay na ito to the Civil Service Commission. sa Civil Service Commission. May I be allowed Maari ba ninyo akong pahintulutan to respectfully state na magalang na manatili that in your Honor's Department Order number 435, na sa ilalim ng inyong kautusan, you specifically cited sinabi mo pa? parang may sulsul na dating no? Sinabi mo pa. Parang nakapamebang patuloy si Attorney Repiso. Attorney Repiso. Ayan, no? Sinabi mo pa Civil Service Commission Resolution blah blah blah. na ang resolusyong yan yung tungkol sa mga alituntunin ng Civil Service na Commission. yung binanggit ninyong batayan. Parang ganun ang dating yan Kung bakit ako tinatanggal? Ba't siya tinatanggal? I am pleased invoking the same. Yun din ang gagamitin ko sa inyo. Particularly CSC Resolution number so and so. Ayan. Or the 2017 Omnibus Rules on Appointment and Other Human Resource Actions under Section 4. Giving me time Na nagbibigay sa akin ng panahon to seek proper remedies na humanap ng sapat na gamot before the CSC. sa Civil Service Commission. This letter is also furnished to Commissioner Joel Anthony Viado. Binadala ko na rin ito sa kababag ko na si Viado. Wala mo nakalagay. Wala ba? Wala mo nakalagay. Akala ko, hindi. Basahin mo nga. Baka hindi mo lang nabasa. This letter is also furnished to my phone. Ayan. Wala. This letter is also furnished to Commissioner Joel Anthony Viado. Ayan, oo. And the intended BSI officer in charge, Attorney Ruben Casibang Jr. Ayan, oo. Notifying them of my legal rights and intended legal action. Ayan, oo. Thank you Ayun. very much. Ayun. Oh. And more power. Ayun. Respectfully yours, signed Attorney Gilberto Repiso, Executive Chairman, Board of Special yan. Inquiry. Ganyan ang paggawa ng sulat. Mabilisan, saka straight to the point. Magalang. Bagamat ginagalang mo, pero sinusuway mo yung kautusan. Ganon, may paggalang na may pagsuway. Parang yung inutusan mo yung anak mo na, anak, tama na yung cellphone, gabi na, may pasok ka pa bukas. Kasi mo, hindi po. Namo po. Hindi po. Namo po. Pero sinabing hindi. Hindi po. Maaga pa po. Ayan. Nangatwiran ba? Pero namo po. Namo po naman. Parang gano'n. Parang gano'n ang dating. Ayan ha. Habang ang mga empleyado naman ng immigration ay mamata-mata. At nag-aabang ng mga susunod na pangyayari. Flash Report. Flash Report! Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC
Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. Kapopoy, 14 na minuto na ang makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem ni na Anthony Taberna. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Bongbong Marcos bukas sa pagbabalik ng Pilipinas sa ICC. Dating Pangulong Duterte inimbitahan sa SONA kahit nakakulong. Ni Sara hindi uli dadalo sa SONA ng Pangulong Marcos. PNP Chief handang pangunahan ang paghahanap sa mga nawawalang sabungero. Fitness program para sa mga overweight na pulis nagsimula na. Fair discount ng mga estudyante sa LRT at MRT itinaas ng DOTR sa 50%. Yun! 30 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng higit 40 million pesos na recover sa Naik, Cavite. Lola, 2 iba pa inaresto sa abortion sa Cebu. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. alas 6:15 ang ating oras. Kanina binabanggit na natin na nasa 4 na piso ang pwedeng maging pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo next week. Naku po, nanang ko po. Merong update dyan si RH15, Giselle Regaport. Kami Giselle! Jerry Katunying, hanggang mahigit 4 na piso nga yung posibleng taas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo, June 24. Ayon kay Assistant Director Rodela Romero ng DOE Oil Industry Management Bureau, posible ang dagdag presyo na 4 na piso at 30 sentimo hanggang 4 na piso at 80 sentimo sa litro ng diesel. 430 to 480 na ngayon. Oo, halos magli-5 piso. Nako, nanang ko po. Oo, sa kerosene naman, ang dagdag presyo, posible raw na maglaro ng mula 4 na piso at 25 sentimo hanggang 4 na piso at 40 sentimo. Habang sa gasolina, posible ang 2 piso at 50 sentimo hanggang 3 piso na dagdag presyo kada litro. Malaki ang sa diesel, ano? Bakit sa diesel napakalaki, Giselle? Hindi ko alam. Iyon yung resulta. Walang binigay na... Hindi pwede yan. Walang binigay na dahilan? Oo, iyon yung resulta ng 4 na araw na kalakalan. Ang sabi ng DOE, lahat itong big time oil price hike na inaasahan sa susunod na linggo ay resulta na nagpapatuloy na sagupaan o tensyon sa pagitan ng Israel at ng Iran. Dahil bantaraw kasi yan sa makahalagang global shipping passage. Sa gasolina naman, talaga. Oo, sa gasolina, Jerry Katunying, yung dagdag presyo na aasahan. 2.50? Tama? 2 piso at 50 sentimo hanggang 3 piso. Una nang nanawagan yung Energy Department sa mga oil company ng staggered o unti-unting taas presyo sana sa petrolyo upang maibsan daw yung impact sa mga tatamaang sektora. Maaari pa namang magbago yung oil price adjustment depende sa huling araw ng kalakalan ngayong Biyernes. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle! So sa gasolina ay 2.50 hanggang 3 piso na. Sa diesel ay 4.30 hanggang 4.80. Halos 5 piso na nga. Ano? Mario, at sa gas ay 4.25 hanggang 4.40. Yan daw po ang estimate ng tagapagsalita ng mga oil companies, ang Department of Energy. Ayun. Kapit! Nako. Gaano kaya katagal yan? Hanggat hindi ho natatapos yung problema ng Israel at Iran,
baka yan ang abutin natin. Kaya may mga panawagan na, di ba, kumbachero, na isuspend ang excise tax sa langis. In the meantime. Kasi ang windfall profit naman ng gobyerno dyan, lumalaki din. Habang tumataas yung presyuhan, tumalaki. Ba't ba hindi nga magawa ng gobyerno yun? Ano, halimbawa, i-fix lang muna doon sa pinakahuling level bago tumaas ng ganito. Halimbawa, yung 5 piso na yan. Di ba? Mahirap bang gawin ng gobyerno kaya yon? Yung yung suspension ng halimbawa, kasi hindi lang naman jeepney driver nang naapektuhan sa ganyan eh. Di ba? Tama ka, kumbachero, dapat talaga merong ganung matrix eh. Halimbawa, yung naalala ko, kay Secretary Art Tugadi ko to narinig nung araw eh. Kapag halimbawa, sa presyo ng sa pamasahe. Pamasahe. Sa pamasahe, magkano ba pamasahe ngayon sa jeep? Halimbawa, 10 piso pamasahe ngayon sa jeep. Kasi ang presyo ng diesel ay 50 pesos. Halimbawa lang to, sample lang to, Matero. So pagka pumatong ng naging 60 pesos ang diesel, ang pamasahe sa jeep maging 11 o 12. Automatic. Parang sumasabay. Pero pag bumaba, bababa din dapat. Sapat na baba rin. Ganon din sana sa excise tax. Dapat ganon din. Kaya lang, ang dating kasi habang naghihirap ang mga Pilipino, nag-i-enjoy, nagtatamasa ang gobyerno. Ang pamahalaan. Ang babawasan mo lang naman dyan, kumbachero, ay windfall profit na tinatawag. For example, yung sobra-sobrang kita. Kapag ka po ang presyo ng crudo per barrel ay $80. Ayan, $80. Ang excise tax halimbawa ay 10%. 10%. Doon sa $80. Sa $80. Pag umabot ang per barrel ng $100, magiging 1% o kaya zero. Dapat zero ganun. Dapat ganun. Zero muna. Kumbaga, kung merong dapat magsakripisyo lahat. Hindi yung nagsasakripisyo ang lahat, ang gobyerno ay tiba-tiba. Ganun ang nangyayari. O kaya kung bachero, parang, excuse me, para sa regular na taxation, kung 80 pesos, doon may 12% VAT ka, VAT. 12% VAT. 20 pesos na $80, kung $80, may VAT na 12%. Pag nag-100, ibig sabihin, from 81 to 100, yung $20 na yun, wala na dapat yun. Ang tax lang nandun sa 80 lang. Dapat ganun. Pwede naman siguro yun. Hindi jeepney driver o taxi driver o bus driver lang ang nahihirapan sa kapag tumataas ng gusto ang presyo ng gasolina. Sana may consider ng pamahalaan yan. Eto na, may nanalo na! Yun! Diyan sa Sampaloc, Maynila, RL6 Sherwin Alvaro. Go, go, go! Yes, katungin ka, Jerry, dito nga sa bahagi nga ng Sampaloc, sa may Jeronimo Sampaloc, Maynila, ay matatagpuan tong Moises Salvador Elementary School. 3 elementary school to na magkakadikit. Itong Iserio Jeronimo Elementary School at yung isa pa, yung Trinidad Texon Elementary School. Dito yan lahat sa may Jeronimo sa bahagi ng Sampaloc. Dito sa Moises Salvador Elementary School, graduate si Joey De Leon, Lolit Solis, si Arnel Pineda, yung singer na si Arnel Pineda, at si Navy Nauhan. Yung matindi. Ayan. Si May ba dyan nakasakay? Ayan, nakasakay dyan sa pick-up na yan. Ayan, sasakyan. Yan ang mobile ni May. At siyempre, yung mga kapitbahayan natin sa Jeronimo, ito, tingnan mo, nag-aagahan na. Nag-aagahan na dahil napakaraming pagkain tinda ito. Mga agahan, sari-saring pagkain. At siyempre, may malakas din na nakikinig ng radyo. Ito, tatakbuhin ko na. Dahil nahuli natin ito kanina, nakatune in sa radyo. Habang sila'y tumitira ng pagkain dito. Ayun, tindahan din to. Karinderya. May karinderya. May cellphone na, may radyo pa. Tinan mo nga naman. May pritong isda pa, may paksiw pa, may munggo pa. Ayun, ang hindi mawawala talaga pag araw ng Biyernes. Munggo. Oo, dahil Biyernes araw ng munggo. Pangalan niyo, tatay? Roberto Azor. Pahinaan mo muna yung radyo. Hinaan mo muna yung radyo, yung Kukuro na radyo. Kukuro ang brand ng kanyang radyo. Palagi kayo nakatuning sa radyo. Opo.
Tuwing umaga nagdaradyo na kayo? Opo. Ano oras kayo nagsisimula magradyo? Last 6:30. Alas 6 ng umaga, DZRH na kagad ang pinakikinggan. Sino pa rin mga announcer sa DZRH? Gayo Makalma. Sila kay Dayo Makalma. At siyempre, ngayon nakatune in ka sa anong programa? 2x2. 2x2 dahil nakatune in ka sa 2x2. Siyempre meron kang 1,000 pesos. Ayun. At siyempre meron pa kasama DZRH Grocery. Aha. Salamat po. Yun na yung baggabigas. Yun na yung baggabigas. Na imbag na bigas. Yan, para ganahan ka magluto ng mga ulam. Thank you po. Sa kanya ba yung Sherwin? Sa kanya yung karinderya? Sa'yo itong tindahan, tatay. Opo. Ayun. Siya nagluluto. Dapat Ano specialty niya? Anong specialty yung luto? May sabon na isda. May sabaw na isda. Ayos. Mga lutong Bisaya. Opo. Lutong Bisaya. Tuwam, mga ganon. Opo. Tuwam na isda. Oo, mga isda. Naglangoy yung isda. Swam. Bakol. Yan. Yellow pin. Napakasarap niyan. Dahil napakasarap mo magluto. Ito meron ka dapat uniforme. DZRH uniform. Yehey! Susuot mo sa pagpasok sa Moises Salvador Elementary School. Nag-aaral pa ho? Mga anak po. Wala nga, mga anak na lang. Oo. Taga saan si Manong? Saan sa Visayas? Sakay sa Bisaya. Biliran. Waray-waray. May lumilitaw na mayamang syudad. Yung Golden City kung tawagin. Doon nga. At batiin nyo naman sila sa Biliran, sa salitang Bilangan. Mga pagkagayo na lang, mga taga-Biliran. Mga kaibigan sa Biliran. Naku, maraming salamat, tatay. At siyempre sa mga ismanala ng 1,000 pesos sa akin dumutok sa DZRH. Baka kayo na susunod dating winner sa DZRH. Malakash, promo RH number 6. Sherwin Bata Alfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you sa mga Radio Gaga ng DZRH. Lagi lang sumubaybay nang kayo'y swertehin pag nadaanan kayo ni Sherwin Alfaro. So 7:26 ang ating oras. Magpapatuloy po ang mga pangunahing balita. Balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:31. Tuloy ang mga pangunahing balita. Good news sa mga estudyante, itinaas sa 50% ang discount ng lahat ng mga estudyante sa LRT1, LRT2 at MRT3 simula ngayon. Sa abiso ng Department of Transportation, layo nitong pagaanin ang buhay ng mga estudyante sa pamamagitan ng mas murang pamasahe. Ang 50% discount ay applicable rin sa mga estudyanteng naka-enroll sa postgraduate studies. Wow naman! At magagamit sa train lines araw-araw kahit pa Sabado o Linggo o holiday. Kahit walang pasok. Kahit walang pasok. Aba. Yun pa rin, 50% discount basta't ikaw ay estudyante. So dapat makakuha ka na ng ng ano alam nito, yung mismong may ID. May ID ka. Hindi, pero kung regular ka nang sumasakay, dapat meron ka ng special card na 50% discount na, 'di ba? Oo. Paano kaya nila gagawin 'yon? Oo nga ano. Hindi naman araw-araw dadaan sa counter 'yon. Ay baka nga gano'n na mangyayari. Baka dapat pala mag-isip ng paraan para kung estudyante ang bibiling card ay discounted na. Ayun, oo. Parang gano'n, ano? Samantala, 30 kilo ng shabu ang na-recover ng mga pulis sa isang bakanting lote sa isang subdivision sa Naik, Cavite. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Rusty Soriano, Chief of Police na Naik Municipal Station, nagpapatrolya ang 2 pulis Naik sa Friendship Road, Barangay Sabang, pasado alas 2 ng madaling araw. Nang tawagin sila ng isang security guard. Ito'y upang ipasuri ang nakita niyang green suitcase na naglalaman ng shabu. Sa Block 32 Lot 7 ng Pasinaya Home Central Subdivision. Sa kuha sa CCTV, pinaniniwala ang sinadyang ibagsak sa lugar ang suitcase at may pipick up nito na sangkot sa bentahan ng droga. Tinataya nagkakahalaga ang nakitang shabu ng mahigit 40 milyong piso.
Arestado naman ang isang 75 anyos na lola kasama ang 2 iba pa dahil sa pagkakasangkot sa abortion activities sa Barangay Careta, Cebu City. Napagalamang nagsasagawa ng illegal abortion procedures ang naturang senior citizen kahit wala itong anumang medical background. Damay din sa krimen ang nagsisilbing driver ng grupo at isang tumatayong middleman. Ano to siguro, yung hilot. Kumpatsero, yung hilot. Hilot yan. Gumagamit ng Facebook page ang mga suspect para makipagtransaksyon sa mga nais magpalaglag. Kapalit ang 40,000. Mahal pang maningil, ha? Oo, Batay, dapat 40,000. Nagpunta na siya sa talagang kaya lang, walang gagawa nun. Bawal yun. Abortion. Nagpunta na siya sa isang lugar na may legal ang abortion. Oo nga. O kaya yung iba, ewan ko lang, yung mga nasa Quiapo, mga nagtitinda ng kung ano-ano. Oo, yung may mga iniinom lang. Oo. Batay po sa initial investigasyon, 2021 pa nagsasagawa ng illegal operation si Lola. Dami na sigurong nalaglag niya si Lola. Oo. Ay nako, balik na ang regular na physical exercise program ng PNP para tulungan ang mga tauhan ito na mapanatili ang kanilang tamang timbang. Alinsunod ito sa babala ni PNP Chief Nicolas Torre III na masisibak sa trabaho ang mga hindi pasok sa tamang body mass index pagsapit ng 1 taon. Kasunod dito, marangkada na kahapon ang 93-day fitness challenge para sa mga overweight na pulis sa ilalim ng Police Community Affairs and Development Group. Kinuha po ng grupo ang social media personality na si Rendon Labador bilang fitness coach ng programa na tututok sa 150 pulis. Payo ni Rendon sa mga overweight na pulis, bawasan na ang rice intake bago ang kanilang regular na ehersisyo. Handa si PNP Chief. Meron ba? Merong sasabihin ka ba, Rendon? Rendon, go ahead. Or dance fitness, hindi masyadong bagay. Although healthy naman siya, pero marami nagsasabi na parang hindi bagay, na hindi nawawala yung angas ng pulis. So ang gagawin natin ngayon ay 93 days motivated functional workout, fitness challenge. So magkakaroon tayo ng 93 days, babantayan natin sila, kukuhanan natin sila ng timbang, sabay-sabay mag-workout, at weekly silang babantayan. Kailangan may progress. Si Rendon Labador. Handa naman si PNP Chief Nicolas Torre na pangunahan ang paghahanap sa mga bangkay ng 34 na sabungerong mahigpit ng 4 na taong nawawala. Kasunod ito ng ibinunyag ng isa sa 6 na mga sospek na umunoy itinapon sa lawa ng Taal sa Batangas ang mga labi ng mga biktima. Ayon kay PNP spokesperson General Jane Fajardo, welcome development ang report para sa pulisya. Tiniyak din ni General Fajardo ang kahandaan ng PNP na bigyang seguridad ang suspect na lumantad bilang state witness para isiwalat ang kanyang mga nalalaman. Kung yung ating kasamahan sa media ay pagtitiwalaan po ang PNP at makausap mismo natin itong witness po na ito at ma-interview natin, maituro niya ay ang PNP po, especially ang ating Chief PNP ay siya po willing na siya po mismo ang pumunta doon at alamin kung saan ba yung eksaktong sinasabi niya, kasi kung sinasabi niya na na-pinpoint po niya na sa Taal Lake po itong sinasabing pinaglibingan o pinagdanhan itong mga missing sabungero, it will be a challenge. Si General Jane Fajardo. Nako, meron daw pong isang motel sa Novaliches. Nagpapapasok ng mga minor de edad. OMG. Kaya ni-raid ng QCPD. At may daladalang malaking padlock. RH5 Val Gonzales. Kaminval! Dahil dyan, Jerry Tantoni ay pinatawan ng closure order ng Quezon City Business Permit and Licensing Department of PPLD ang MC Hotel na matatagpuan sa Barangay Novaliches proper, Novaliches, Quezon City. Ito'y dahil sa paglabag sa umiiral na city ordinance na nagpapawal sa pagpapapasok sa establishmento ng mga minor de edad. Ito yung mga edad 17 pababa nang walang kasamang magulang o guardian. Kagabi sinalakay ng puwersa ng QCPD District Women and Children's Concern Section, BPLD,
at Social Services Development Department o SSDD ang nabanggit na motel. Batay sa report ng QCPD at Quezon City LGU, pinayagan ng pamunuan ng MC Hotel na pumasok ang mga bata sa establishmento. Sa investigasyon ng pulisya, hinayaan pang magpasok ng iba't ibang klaseng nakalalasing na alak at hinayaan ang mga kabataan na mag-inuman. Sa pagsalakay ng pulisya, na-rescue ng SSDD at QCPD ang nasa 20 mga minor de edad na maiingay na dahil pawang mga lasing. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val! Susunod! Ayaw, Tito Boy. Sino itong kontrobersyal na aktor na hindi lang daw mabaho ang hininga, pati ang paa bubod din daw ng baho? Ew! Pasintabi po sa mga nag-aalmusal. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng alas 7:40 at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Muli pong inaanyayahan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ang lahat ng amateur and professional photographers na lumahok sa PAGCOR Photography Contest 2025 na may temang Infrastructure for Economic Development. Aba, nag-umpisa na yan nung Pebrero pa. Pwede sumali po dyan yung mga professional or amateur photogs basta ang edad 16 pataas. Ayon po kay PAGCOR Chair and CEO Altenco, layon ng photo contest ngayong taon na ipakita ang mahalagang papel ng mga proyektong pang-infrastruktura gaya ng mga highways, tulay, seaports, airports at iba pang pag-unlad ng ekonomiya. Aba, maraming premyo dito kaya hinihintay niyo pa mga kababayan na magagaling pumitek. Sa conventional man yan o drone man yan o kaya mobile man yan, abay, magpadala na ng inyong mga entry. Nga pala kumbatsero, speaking of PAGCOR, merong pinapaalala tong si Chairman Altenco para daw po sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito. Inilunsad ng PAGCOR itong PAGCOR Guarantee website. Yun, Guarantee website. Maaari daw po i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at legit ang isang online gaming site bago maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Sinabi po ni PAGCOR Chairman Tenco na matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa mga scammer. Ayan. Yung mga manloloko habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Ayos. Ay! Baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Sir Randy Sakay at sa mga taga Philippine Heart Center, magandang morning. Ay, magandang morning at happy birthday pala kay Kuya Harry Sagmaken. Isang Kuya Harry. Isang OFW po sa Kuwait yan. Kuya Harry, binabati ka ng paborito mong kapatid at na si Ate Kare. Si Kare. Ate Kare at ang iyong paboritong bayaw na si Kuya Eric. Ayun. Hindi paborito. Paborito pala. May paborito pa pala yan. Yung anak pala ni Val Gonzales na si Faith, birthday. 17 years old na si Faith. Faith, happy birthday ha. Ang celebration daw. Meron na palang ilang taon? 17. 17 din naman, para kabata-bata pa nito si Val. At ang handaan daw ay gaganapin dyan sa Pinasling, Herona, Tarlac. Anong address? Ibibigay yung mamaya, ibibigay yung eksaktong address, eksaktong oras. Faith Gonzales, happy birthday! Kuya Obet Imperio, magandang morning. At Kuya Chito Paz, at sinasabi naman nito si Engineer Magiting Cruz, pwede daw ba na batiin niya ang kanyang anak na si Mark Adrian Danong N. Cruz? Hindi pwede. Hindi pwede. Hindi pwede. Hindi, nasa buhol kasi ito si Kuya Magiting Cruz. Kaya ang kanyang bunso na si Mark Adrian Danong Cruz 25 years old na.
Laguna. Andon sa Nueva Ecija. Happy birthday, Mark Adrian. Eto, reliable and stylish crossover SUV sa presyong hindi abot ng 1 milyon ba ang hinahanap ninyo? Ang all-new Cherry Tiggo Cross ng Cherry Auto Philippines ang siguradong para sa inyo. Ay, Engineer JC Ancheta, total naman may wage hike ka sa Katunyings. Pwede ka na siguro. Merong wage hike ha? Kahit hindi napirmahan, hindi naging batas yung 200 pesos wage increase. Alam mo naman sa Katunyings, may wage hike. Ayun, tinan mo nga naman. Sana all. Ayusin nyo mga kwelyo nyo. Ayusin nyo mga kwelyo nyo. Yung mga tumaas ang mga sweldo dyan. Ang all-new Tiggo Cross sa isang crossover SUV, may 1.5 liter 4-cylinder engine paired with 9-speed CVT transmission para sa mas suwabe at fuel-efficient na drive. At sa loob ng Tiggo Cross ay merong sporty bucket seats at dual 10.25-inch multi-information and infotainment display. No problem, Kuya Romel Sitin, sapagkat pwede mong gamitin ang iyong Apple cellphone. Meron tong Apple CarPlay at Android Auto compatibility. Ayun. Mas kumbinyente lalo na para sa inyong long distance road trips kasama ng inyong mga mahal sa buhay. Para naman sa inyong peace of mind ay meron din itong worry-free ownership. Ang all-new Tiggo Cross ay may 5-year bumper-to-bumper warranty, 3 years of free roadside assistance, and 3 years of free preventive maintenance service. Ano pa hinihintay nyo? Mag-test drive na! Pangunahing balita sa showbiz. Sino ba yung pinandidirihan? Aktor, controversial na aktor na pinandidirihan ng mga kasamahan. Dahil bad breath na, mabaho pa ang paa. Ihatid sa atin ang ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Happy po sa mga nag-aalmusal. Nakakaloka itong aktor na ito. Nung una, ichinika siya ng isang singer na mag-chorbat chenes daw sana sila, pero hindi natuloy dahil mabaho o merong problema sa hininga ng nasabing guwapong aktor. Sumunod naman na may nagchika naman sa atin na itong si actor daw ay makikipag-chorbat chenes din sa kanya. Sa isa namang ano bang ibig sabihin ng makikipag chorbat chenes? Chorbat chenes? Nakikipag-papitin-pitin. Papitin-pitin. Nakikipag-sex. Ganon. Yung pala yun. Alam mo naman kami, inosente kami dyan sa mga ganyan. Alam ko, inosente talaga. Wala kayong bahid dungis. Kami nga, trabaho o bahay lang eh. Walang bahid dungis. Bullshit. Ito na ngayon, itong si Bading Garcia, nagpay lalo kay aktor para sila ay mag-chorbat chenes. Nagkasundo naman. Nung magtanggal daw ng sapatos tong si aktor, halos himatayin yung Bading Garcia na kliyente. Sa sobrang amoy ng power ng paa ni aktor. Ay, sus. Pero natuloy ang chorbat chenes. Natuloy pa rin? Natuloy, dahil paalang naman yun. Kumuha na lang ng balde. Sayang yung bayad. Isinausaw yung paa sa balde. Sayang ang bayad, di ba? Kaya ayun, medyo burara pala itong si aktor sa kanyang hygiene. Ang naturang aktor na burara sa kanyang hygiene ay si actor letter M. Letter M. As in Mamami Momo. Pero mas mainam yan, pangalanan mo na, Morley. Para malaman na niya. Minsan kasi hindi alam eh. Hindi alam. Kita na lang kami, ibubulong ko sa kanya. Para malaman din namin. At saka baka may makasalubong yan na nakikinig sa atin yan. So, yun na rin na magsabi. Mapayuhan niya. Mapayuhan na niya. Parang feeling ko, hindi ko kikaibigan, no? Parang feeling ko talagang wish nyo ako ipahamak, no? Yung masapak talaga ako nitong aktor na to, no? Malaki ba yan? Aba, kapag nasapak ako ng aktor na to, mark my words, gaganti. Ano? Paulit.
mark my word. Aha. Ako rin sasapak. Ay! Naman talaga, oo. Parang puro kapahama ka na ibinibigay sa aking umagang-umaga. Anyway, batiin ko muna si Joyce Ramirez at si Mami Sherry Ramirez. Yan ang ating DZRH Abisates News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinyo para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! 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 Oy, may aksidente! Na naman! Truck na naman! Na naman! Saan yan? Alamin natin mula kay... hindi, dyan daw sa C5. Sa C5. Ito report ni RH15, Giselle Recaport. Kami Giselle! Jerry Katunying, isa yung sugatan sa pagtagilid ng isang elf na kargado ng mga salamin dito sa southbound ng C5 sa lungsod ng Taguig. Sabi ni Raymond Baloro ng Metro Parkway Clearing Group, 8 yung sakay ng elf truck na yan, kabilang na yung driver. Nalapatan naman daw ng first aid yung pahinanting sugatan na nasa 40 anyos at tumanggi na rin magpadala sa pagamutan. Yung mga karga namang salamin ng truck bumagsak at nagkabasag-basag, kaya kumalat yung mga bubog dito sa southbound ng C5, partikular yung isinara na munang inner lane para bigyang daan yung clearing operation. Umano na hindi kinaya noong truck yung dami ng kargang mga salamin, kaya ito tumagilid kanina mag-aalas 4 ng umaga mula raw yan sa Makati City at patungo sana sila sa Bulacan. Pangalawang karga na ng truck ng MMDA sa nagkalat na mga bubog at titiyakin daw nilang walang matitirang bubog dito sa daan dahil delikado yan sa mga dumadaan ditong sasakyan. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle! At meron tayong nagmamadaling Flash Report! Flash Report! Sa dagat na talaga, kumbakyero. Oo, sa dagat na ang daan. Oo, meron daw pong 10 bilyong piso na halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat dyan sa karagatan ng Zambales. RH52 Edniel Parosa, kami Edniel! Anthony at Jerry, nasabat ng hukbong dagat na Pilipinas kasama ng Philippine Drug Enforcement Agency ang 1.5 tonelada ng hinihinalang shabu mula sa isang sasakyang pandagat sa karagatang sakop ng Zambales. Kanina lamang itong madaling araw, kinumpirma ni Philippine Navy spokesman Captain John Percy Alcos na isang watercraft lula ng ilang mga umano'y dayuhan na foreign nationals ang kasamang inaresto matapos makuhaan ng nabanggit na illegal drugs. Tinatayang may estimated street value na nagkakahalaga ng 10 bilyong piso ang nabanggit na ipinagbabawal na gamot na sa kasalukuyan habang nag-uulat tayo ngayon ay papunta pa lamang sa Naval Operating Base sa Subic, Zambales para sa kaukulang dokumentasyon at iba pang investigasyon ng otoridad. Sa ngayon, sinasabi ng Philippine Navy na kabilang ito sa kanilang pinakamalaking huli sa kasaysayan. Wala nang sila sumuporta sa kampanya ng national government pagdating nila sa mga ipinagbabawal na gamot. Ang kabayaran ng iba pang detalye, ito sa Edniel Parosa na DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel. Baka kanila din yung mga napupulot ng mga mangingisda nitong mga nakakaraan, pinapalutang. Ayan, sila na mismo nahuli. Kano raw? 10 billion. Mario, magandang umaga lang kumbatsero kay Finance Secretary Ralph Recto. Mukhang iiling-iling si Secretary Ralph Recto. Bakit? Dahil sa nakatanggap na yata siya ng report mula sa Bureau of Customs sa nakasubsob na koleksyon. Ganun? Sub-sub na koleksyon hindi nakaka-target. Ng Bureau of Customs. Ng Bureau of Customs? Oo, totoo ba to? Mario, akala ko ba nakaka-reach ng goal, ng target ang BOC. Kaya nga iiling-iling daw to si Secretary Ralph Recto. Secretary, magkapi-kapi ka muna ng kaping Batangas dyan para mawala yung inis mo. At kumuha tayo ng tamang data, numero. Baka naman initial lang yan. At baka kailangan pang i-review. At baka naman may naninira lang kay Customs Commissioner Bienvenido Rubio. Ay nga pala, muli ang ating pagpapaalam
sa mga kaibigan, kamag-anakan at kapamilya ni ni Papa Jun. Si Papa Jun. Ka Mariano Arive Jr. ng lokal ng Paco. Siya po ay pumanaw na at ang libing ay bukas na. Ang huling burol ay mamaya dyan sa Loyola Memorial Park sa Marikina at bukas ang libing alas 11 ng tanghali sa Paraiso Memorial Park sa San Mateo Rizal. Ay karamay pumuli kami sa mga naulila ni Papa Jun Arive. Ay nanonood din daw po si Eddie Gabriel Coloma ng Las Vegas Police. Aba. At Gladys Coloma, PJ Cabello ng Honda Las Vegas. Aba. Ding Rivera ng Henderson Jamela at Lulay Zuniga Sisters ng California, USA. Sabi ni Mar and Annie Urbano. Thank you! Bye! Happy weekend! Damdaming bayan! Susunod na!